Okay, sa magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa pinyong talakayan, inaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 10, 2025, Lunes. Para sa ulo ng ating mga balita, pinasanda sa ICC versus Digong. Patayuan ninyo ako ng monumento katabi ni Rizal. At 1 trilyon natatalo kada taon mga Pinoy na adik sa pugo. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating sa detalye ng ating mga balita. Pinasanda sa CCRS versus Digong. Tiniyak ni Malacanang na nakahanda ang gobyerno sa paglabas ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng Presidential Communication Office Interim Secretary Jero S. na narinig nila na may arrest warrant nang nilabas ang International Criminal Court or ICC laban kay Duterte. We have heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Duterte for crimes against humanity. Ito po ang sabi ni Roes. Si Duterte naharap sa posibleng kasong crime against humanity dahil sa brutal na anti-narcotics campaign ng kanyang administrasyon habang presidente at extrajudicial killing sa Davao City noong mayor pa siya ng lungsod. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mayroon ngang ugong tungkol sa isyu pero hindi pa siya bibigay ng komento, pero tiniyak ni Castro na kung hihingi ng tulong ang Interpol ay ibibigay ito ng gobyerno base na rin sa mga naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Secretary of Justice. Tiniyak din ni Castro na maglalabas ng isang hold departure order sakaling may ilabas na warrant of arrest. Naon narito ilang bisis na nindigan si Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Hong Kong sina Duterte at kanyang anak na si Vice President Sara Duterte para dumalo sa isang Thanksgiving ng mga OFW no kahapon ng Linggo. Ayan, so ito po ay talagang maugong na po na magkakaroon po ng warrant of arrest sa dati nating presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At maliban po rito, sinabi pa rin po ng dating Press Secretary na ito pong si Harry Roque na di umano may local warrant of arrest na di umano ay tila lalabas din anumang oras. Ito po ay talaga naman mainit po ito. Kahapon ay talaga naman sabi nga po nila ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po doon sa usapin ng unity sa pagitan ng ating buting presidente Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and of course naman ang ating Vice President na ito pong si Sara Duterte. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. 1 trilyong natatalo kada taon mga Pinoy na adik sa pigo. Batay po ito sa sabi ng ating Senate President Ches Escudero. Sinabi ni Senate President Francis Ches Escudero na umabot na hanggang 1 trilyong kada taon ang online na taya ng mga Pinoy sa Pilipinas sa Philippine Inland Gaming Cooperators or PIGOS. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos makatanggap ng ulat mula sa mga insiders ng industriya na ang kabuong online na taya ay maaring umabot sa pagitan ng 600 billion hanggang 1 trilyon sa isang taon lamang. Mahigit doble sa naiulat na kabuang taon ng binta ng sikat na fast food chain sa bansa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Hindi pa addictive ang mga
apps na ito na pati ang pira pampagkain ng pamilya o panggatas ng bata ay itataya na lang, sabi niya. At hindi ba totoo ang tao na sugal na gigipit ay sa krimen at kalukuhan kakapit ani Escudero? Nauna rin ipinunto ni Escudero na sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO na ba na sa Pilipinas ang mga nagsusugal ay mga Chinese na nasa labas ng bansa, pero sa Pigos ang mga mananaya ay mga Pinoy na na-addict sa sugal. Sinabi ni Escudero na sa online gaming ang pagtaya ay maaaring ilagay sa pamagitan ng mga mobile phone apps, kaya na nangangahulugan na may kasino na ngayon sa bulsa ng bawat Pilipino. Nainis si Escudero na magkaroon ng isang malawak na pag-audit sa internet gambling platforms. Ayon sa Senate President, ang ganitong madaling pag-akses ay dapat mag-udyok sa mga regulatory ng gobyerno nagsasagawa ng social cost state benefit na pagsuri sa mga aktibidad ng Philippine Inland Gaming Operators or PIGOS. Ang parehong accounting niya sa ginamit ng gobyerno sa pag-assist at pagbabawal sa POGO ay dapat gamitin sa PIGO. Ang anomalya does not cease to be one because Filipino are doing it at ani Escudero. Sinabi pa ni Escudero na dapat makita sa pagsiyasat ng mga PIGO ang dito sa mga pagbabayad ng buwis ng mga PIGO at ang istruktura ng pagmamay-ari, ang bahagi ng gobyerno at mga ulat ng pulisya tungkol sa mga krimen na ginagawang adik na manunugal. Ang nakikita lang kasi natin ay yung gross revenues, net income ng mga gaming and gambling firms. Pero dapat ilabas ang total na taya na inilalagak ng mga Pilipino across the board and all platforms. Ayan. Ayan, so yun po ang sinasabi po natin. Opo, so matagal na po natin sinasabi, yung pong sa usapin ng online na sugal na yan. Dahil marami na pong nakakarating sa atin at marami na rin po tayong nalalaman na ito pong usapin sa online gaming na ito ay marami na pong nababaliw. Marami na pong hindi nakakatulog. Marami na pong natatalo. Isipin nyo po, naabot sa 600 billion hanggang 1 trillion ang natatalo sa mga Pilipino. Ito po ay galing po sa sinabi ng ating butihing Senate President na ito pong si Chess Escudero. So tayo po ay sa kasalukuyan ay ikinakasa na po natin na magkaroon po ng public media forum para mapag-usapan ang usapin na ito tungkol po sa PIGO na ito. Opo, dahil malinaw naman na marami na po iba't ibang uri ng sugal, iba't ibang uri ng laro sa cellphone, sa pamagitan po ng application po ng apps na kung saan maging yung pong ating mga estudyante mag-aral mula po sa, sabi natin, sa high school na lang hanggang sa kolehiyo, ay di umano ay nakaka-access na sa ganito pong laro o ganitong uri ng sugal. Kaya po kung ang POGO po ay naban na po sa ating bansa, dapat po siguro himayin na nga po ito, batay na po sa sinabi ng ating Senate President na ito pong si Chess Escudero. Ito po ay inuulit po natin. Ito po yung pagkakaalam po natin ay sa ilalim po ito ng pamumuno ng Philippine, ito pong PAGCOR, Philippine Gaming Amusement Corporation, or na kung saan sila po ay nagbibigay ng regulation dito. At sinasabi nga po na maganda ang resulta dahil nagkakaroon po ng income ang ating nasyonal na gobyerno. Opo, pero bottom line, nasasadlak naman ang ating mga kababayan dito po sa online na sugal na ito, na kung saan bukas pangalawa, marami pong magiging makaganapan na krimen dahil po ang ating mga kababayan ay talagang lulong na sa sugal, na kung saan ito po ay magkakaroon ng domino effect sa ating komunidad, sa ating pamilya, ganun din po sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya po tinatawagan na po natin ito pong PAGCOR. Tinatawagan po natin ang national agencies, ganun din po ang ating gobyerno, na sana po kung talagang ito po ay pag-aralan maigi hanggat maaari, bilisan nyo na po. Ganun din po, siyempre ito pong Department of
ito pong DIC, na kung saan kailangan din po na mapag-aralan po talaga dahil isa po sila sa nag-re-regulate nito, yung puntak po sa usapin ng online na gaming or online na sugal. Ganon din po, ito pong tinatawagan din po natin, ito pong Department of Education at iba pang ahensya ng ating gobyerno na kung saan para yung pong ating mga kabataan ay talagang hanggat maaari ay maagapan na hindi po malulong dito sa usapin ng online na sugal, ito po sa ilalim po ng PIGO. Dahil kung ang mga kabataan nagsisimula pa lang po sa elementarya hanggang high school at kolehiyo, paano na po kung sakaling marami pong hindi makapagtapos at kung iyong iba naman po ay tuluyan na pong nalululong sa sugal, patay tayo dyan. Wala na pong magiging matinong kinabukasan ang ating bansa, lalong-lalo na po ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ayan, so sa ngayon po ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:43. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so tayo po ay dadako na dito po sa lungsod ng Parañaque na kung saan kanina po ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na regular flag raising ceremony dito po sa bulwagan ng lungsod ng Parañaque na kung saan ito naman po ay pinangunahan ng City Health Office sa pamuno po ng ating City Health Officer na ito pong si Dr. Bombita naman na kung saan tayo po ay magbibigay ng video o sabihin po natin yung pong report ng City Health Office para sa mga mamayan ng lungsod ng Parañaque. Mr. Chairman, ikasama na. Doon po sa ating mga nasa online na hindi pa po natin nababati maya-maya lang po pagkatapos po ng video nito mula po sa City Health Office na ito pong si ulat po kaninang umaga lamang. Local health systems and give rise to 3 divisions of the City Health Office. One of these divisions is the City Health Office Health System Support Division, which was formerly handled by yours truly. And through this division, we have led the city in its outstanding performance and delivery of key result areas in what we call the DOH's, the Department of Health's Local Health Systems Maturity Level Monitoring. Medyo mouthful, so we'll just shorten it to LHS-ML. Okay po. Under this Local Health Systems Maturity Level or LHS-ML, this is a framework of the DOH developed by the BLHSD para po mailatag yung mga reforma na kailangan ng isang health system para maisakatuparan yung Universal Healthcare Act. So, under this framework, meron pong 10 characteristics, one of which are a strong leadership and governance through the local health board chaired by no less than our city mayor, Mayor Eric Olivares. Health financing such as the Special Health Fund na siyang magiging batayan po ng mga investments, financial investments na kakailanganin po ng ating city to finance and make healthcare sustainable in the city. Under this LHS-ML, tayo po ay nagkamit ng 100% compliance for preparatory, organizational, sa unang 2 level, naka 100% na po tayo at sa pinakahuling level po, sa functional level, na may target na 70%, ang City of Parañaque po ay nagkamit ng 85% compliance. At patuloy po natin pagsisikapan na maabot ng 100% functional level hanggang sa katapusan po ng taong ito. At ang tagumpay po na ito ay inilalagyan po ng DOH, Metro Manila Center for Health Development, na sa paggawad po ng 3 plaques of recognition na binanggap po ng ating pulong lungsod nitong nakaraang 2 linggo sa hosting po ng ating dental division na ibinigay po ng ating Regional Director, Dr. Lester Tan. Ito po ay hindi po magiging posible kung hindi po sa suporta, of course, ng ating local health board, ng ating sangguniang panglungsod. Nais po namin bigyan ng pagkilala ang ating Counselor for Health, Counselor Tina Sugala, for making all these measures, all the necessary ordinary
differences that makes the local health system integration possible. Moving on po sa pangalawang division ng ating City Health Office sa Primary Care Division under the leadership of Dr. Darwin David at sa operational efficiency ng ating pong lahat ng ating 16 primary care physicians na naririnig po ngayon. We have served an average of 35,000 patients coming from our mission areas, providing free, facility-based, outpatient, and primary health care services. These services that we have strengthened through the establishment of our licensed pharmacy and clinical laboratory here in the city, which serve an additional 3,000 clients each, one-third of which were all senior citizens. Gaya din po ng report ng ating City Mayor, all of our 16 health facilities are now PhilHealth Consulta accredited. At ito po ay sa tulong ng ating mga partners dito po sa local government through Dr. Obed, the Parañaque Health Plan Office, our local health insurance office under Mr. Edwin Marasigan, at syempre ng ating pong LGU Hospitals, Hospital ng Parañaque 1 and Hospital ng Parañaque 2. Through this initiative, we have registered 20,273 PhilHealth members and have provided them with first patient encounter in our primary care facilities, which we were able to raise at least 13 million and counting as of this time, na ilagak po natin sa ating Special Health Fund. This Special Health Fund is critical in terms of the health investments that will be needed, no? Which we hope through the help po ng ating Finance Committee, through our City Accountant, Ma'am Malu, our City Budget Officer, Boss Ronnie, our City Treasurer, Dr. Anton Colmano, and our City Planning Development through Engineer Bo, to make it functional so that they make our healthcare services sustainable. And part of the proceeds that we get from PhilHealth also funds PhilHealth sharing, which forms an incentive for our primary care workers. Yung pong mga primary care workers po natin, yung nakasuot ng vest, so sila po yung makakatanggap ng incentive. Wala silang vest. Joke lang. Lahat po ng ating partners, even our local health board will be receiving incentives. At isusunod po natin na idagdag sa ating mga PhilHealth Consulta facilities in the coming weeks ang ating pang City Employees Clinic at ang ating Validate Satellite Facility, which can further expand po yung capacity of our health system to increase yung financing natin. We have also forged partnerships with other healthcare providers, including our public hospitals from within and outside the city. And a great news from last week, just last Thursday po, we signed an agreement with our private partner, One Life, in providing free diagnostic, imaging, and ancillary services to Parañaqueños, starting today. This is through the through the efforts of our Councilor Paulo Olivares, our City Legal Office through Attorney Pancho, and our Office of the City Administrator, Attorney Voltaire, at sa ating pong host barangay, Barangay Santo Niño, through Kapitan Johnny ko. So, doon po sa ating Santo Niño, Barangay Santo Niño sa Los Padres, nag-set up po ang ating One Life partner to provide free diagnostic, imaging, and laboratory services. This is free at cost at ito po ay funded through DOH MAIFID. Sa pinakauling division po natin, ang ating Technical Services Division led po by Dr. Reginald Santos in our Public Health Program clusters. We have made significant strides in public health programs sa oral health, maternal, child, and adolescent health. Sa ating pong National Immunization Program, we have achieved 85% coverage of our fully immunized children, which is 10% higher than the regional average of 75%. Katuwang po natin dito at nais po namin pasalamatan ang ating LGU hospitals, iba pang mga birthing facilities,
Habang sa child and adolescent health naman po ay naging katulong po natin ang DepEd through Dr. Nelisa Lozaria, our NSB, Local School Board through Ma'am Dali Villar, at HIV enrolled po sa ating social hygiene clinic under the helm of our Dr. Karen Galvan and our primary HIV care team, all of which are a significant effort also in partnership with our LGU offices such as our PDAO through Dr. Bingo de Guzman and our CSWDO through Ma'am Vivian Gabriel. Maraming salamat po. Sa ating naman pong sanitation services under Dr. Francisco Gozos, we were able to issue almost 20,000 sanitation permits and 93,000 health certificates. This eventually contributed to at least 29 million of income for the city in terms of health regulations through sanitation, which is about 25% higher compared to the previous year. Ito po ay sa pagtulungan ng ating Business One-Stop Shop, kasama po ang ating business permits and licensing office. Sa ilalim din po ng Technical Services Division ng ating Health Emergency Management Service or DRRM for Health, sa ilalim po ni Dr. Joyce Martal, ay namumuna po tayo sa paghahanda at pagtugon sa mga health emergencies, kaisa ang DRRMO, upang masiguro po ang kaligtasan at agarang servisyo sa ating mga Parañaqueño. Sa ating naman pong Health Promotion and Communications Unit through Dr. Raisa Soliestre, tayo po ay responsable sa pagpapalaganap ng health education at awareness campaigns na nagbibigay at nag-empower sa ating pong mga komunidad na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Ito po ay sa tulong din po ng ating mga katuwang na opisina, kasama po ang Public Information Office through Sir Mel Aliboon, and our DepEd and SSO, Special Services Office. Samantala naman po ang ating City Epidemiology and Surveillance Unit ay patuloy na nagsasagawa ng maingat na pag-monitor at pagsusuri sa mga sakit at health threats kagaya po ng dengue, measles, monkeypox na nagbibigay po ng mga critical na datos sa atin para sa epektibong pagpaplano at pagresponde sa mga health threats. Ang mga unit po na ito ay mahalaga na haligi ng ating public health system na nagtutulungan upang masiguro ang kalusugan at kapakanan ng bawat Parañaqueño. Mga kasama, ang mga tagumpay po na ito ay hindi lamang po numero. Lahat po ng ito ay hindi po nakamit ng City Health Office mag-isa. Ito po ay kolektibong pagsisikap at pagtutulungan nating lahat na gawing modelo ang Parañaque sa larangan ng pampublikong kalusugan. Ang ating lungsod ay nangunguna base po sa lahat ng objective data ng ating national government agencies. Tayo po ay nangunguna sa healthcare reforms na nagsisilbing template para sa iba pong integration sites, karatig lungsod at mga probinsya. Dumadayo po ang ibang lungsod sa atin para humingi ng technical assistance at mag-benchmark. Noong isang linggo lang po, tayo po ay binisita ng ating mga kaibigan mula sa Valenzuela City Health Office at Local Health Board upang pag-aralan yung mga naging success po natin sa ating pong local health system integration. At tayo po ay naiimbitahan din sa mga karatig lungsod na Las Piñas, Muntinlupa at Pasay upang magbigay ng ating mga good practices. So huli po, nais ko pong balikan ang ating vision. That the city of Parañaque is the model for academic excellence, public health and safety, environmental preservation, and good governance, providing equal opportunities for all. Ang mga tagumpay po na ito ay patunay na tayo ay nasa tamang direksyon. Naway patuloy po nating pagtibayin ang ating commitment sa kalusugan at kapakanan ng bawat Parañaqueño. Muli, maraming salamat at isang makadiyos na umaga po sa inyo mula po sa inyong City Health Office. Alright. Maraming Salamat po, Doc. Benta, grabe. Ang dami ang accomplishment. Saan ka pa, di ba? Iba ka talaga doon? Oo. Tuloy-tuloy yan. Ang servisyo pang kalusugan. At nasa ating pasalamatan, siyempre mga kasamahan yung mga doktor, mga nurse, at ang mga City Health Office. Ayan.
Ayun, so yun po ay ulat ng ating City Health Officer na si Dr. Robin Bumbita naman. So maganda po ang ulat ni Doc, ano? Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Dito pa rin po sa ating programang Manibela ng Masaon Dago. Kamara, humerit ng kwarto sa Senate Building. Formal na hiniling ng Kamara sa Senado na maglaan ng silid para sa Public Prosecutors Panel at support staff nito na naghahanda na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sulat ni House Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Francis Escudero ay may pitsang Marso 5 taong kasalukuyan. Sinabi ni Velasco na nagsilid ay gagamitin bilang holding at working area ng House Prosecutors at House Secretariat Support Groups or SSG habang sa matapos ang impeachment trial. Nais din ni Velasco na ma-infeksyon ang itatalagang kwarto upang masiguro na angkop ito sa pangangailangan ng prosecution team. Aba talaga naman, no? We request that we be allowed to conduct an ocular inspection on March 11, 2025 of the room to be assigned to be determined how it will be set up to provide a comfortable and convenient working environment for the public prosecutors and the SSG, dagdag pa ni Velasco. Natanggap ng Senado ang sulat ng Marso 6 na kung saan ito po talaga naman ay mainit-init na pinag-uusapan tungkol po sa magiging takbo ng paglilitis sa ating Vice President na ito pong si Vice President Sara Duterte. At ang kasalukuyan nga pong sitwasyon dyan po sa Senado ay nagiging controversial dahil sinasabi nga po na hindi kailangan ang break sa Senado sa oras na may nakasalang na impeachment trial. Pero si Senate President Jesse Escudero ay naninindigan na dapat ay hintayin ang tamang oras para sa pagsisimula ng trial sa ating Vice President Inday Sara Duterte. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Siyempre dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Panukala sa dagdag trabaho, pinuri ni Romualdez. Pinuri ni House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang pagkakalika ng 2.7 million na dagdag na trabaho sa simula ng taong 2025 batay sa latest na labor force survey. Ayon sa House Speaker, kabilang sa tumaas ang agricultural jobs na indikasyon na epektibo ang mga programa ng gobyerno para sa food security at rural development. Sa kabila nito, sinabi ng Romualdez mahalagang manatilang long-term efforts para masiguro ang pagtaas pa ng mga bilang na may trabaho. Base sa March 6 LFS inilabas ng Philippines Statistic Authority or PSA, sinabi ng Romualdez ang agriculture at forestry sector ay nakapagtala ng pinakamalaking job increase kung saan umabot sa 883,000 na bagong trabaho ang nilika noong Enero. Sunod na nakapagtala ng pagtaas ng trabaho ng wholesale and retail trade, motor vehicle and motorcycle repairs na lumika ng umabot sa 850,000 jobs. Accommodation and food service na mayroong umabot sa 533,000 jobs at transportation and storage na may umabot sa 141,000. So maganda po yung ulat, ano? So maganda-ganda po ito. Sana tuloy-tuloy na po ito. Pasig Mayoral Bet tumaas puntos survey. Tumaas ang puntos ng Mayoral Bet candidate sa Pasig na si Sara Diskaya sa katatapos na pulso ng lipunan survey at 2% na lang ang kalamangan ni incumbent Mayor Vico Soto. Ginawang independent survey noong February 25
kung saan lumahok ang umabot sa 3,000 respondent mula sa mahigit kalahati ng mga barangay sa Pasig City. Batay sa survey, umabot sa 46% ng mga respondent na nagsasabing ibubuto na nila si Mayor Soto sa darating na eleksyon, habang 44% ang nagsabing si Diskaya ang kanilang ibubuto. Aba, talagang sa usapin ng survey, tila maraming nalilibang dito, no? At tila marami rin pong nalilito kung ito po bang mga survey na to ay tama. O, ganun din po sa senatorial bets. Senatorial bet na kung saan marami rin po nagsisilabasan na survey, at hindi na rin po natin alam kung ito nga po ba ay may mga batayan, kung ito nga po ba talagang iniisip na kung tinatawag na conditional seat of mind lang naman, para yung pong mga nanonood sa social media, nanonood po sa mga mainstream, ay mahikayat na sila po ay iboboto. At gusto po natin ipaalam na ang kailangan lang pong iboto sa darating na eleksyon sa senatorial naman ay ito po ay 12 lamang. Samantalang ang party list ay isa lang po ang dapat natin iboto, wala nang iba. Kung talagang wag niyo pong kakalimutan, dahil ito pong party list ay napakahalaga rin po. At inuulit din po natin na sana yung pong ating mga kababayan, isip-isip po tayo na sa darating po na national and midterm na eleksyon naman, sana iboto po natin ang nararapat, lalong-lalo na po yung may programa sa usapin ng agrikultura. At sana naman yung pong ating mga kababayan, yung pong ating mga kandidato na hindi po manipulated o hindi po kayang balibalintungin o hindi po pwedeng diktahan ng Chinese foreign forces naman, na kung saan kung tayo po ay magkakapmali para sa darating na may eleksyon, baka makakuha po tayo ng pro-China, magkanda, luko-luko na tayo. Di ba? Kasi alam nyo po naman ang isyu tungkol dyan. Nakita nyo na po ang sitwasyon dyan po sa West Philippines. Makita nyo po dito po sa ating kalupaan na kung saan marami pong mga spy, di umano, na nagkakalat na po dito sa ating bansa. Kung pati Senado, Kongreso, madali na po ng mga yan, wala na po tayong makukuhang sapat na kakayanan o sapat na kakampi para ito pong mga inutil na gustong sakupin ng ating bansa ay tila sila po ay mamamayagpag sa usapin ng Kongreso, sa usapin ng Senado, o kaya sa mga local executive, ay talaga naman madadali na po tayo. Kaya po tayo ay nananawagan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa Pilipino, na sana ang ating iboto ay yung pong dapat at karapat-dapat, at ipaglaban po ang kasarinlang ng ating bansa. Tila wala na yung backup natin, ano? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng 10:05 ng gabi. So malapit na po tayo magtapos, at pagpasensyahan nyo na po dahil tayo po ay ngayon lang po muling lumitaw, at wag po kayo wag po kayo mag-alala. At gabi-gabi na po tayo magkakasamang muli dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go, at iba pang magkakaroon po ng programa dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. So doon po sa ating mga kaibigan, regards ko po kayo. Yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Camarines Sur, mga manoy, mga manay, ganun din po ito pong tumatakbong senador, na ito pong dating congressman at dating gobernador, dyan po sa lalawigan ng Catanduanes, wala pong iba kundi po itong si Leandro Bersilis naman, na siya po ay isa sa ating magiging guest para sa ating gaganaping media forum sa darating na March 13 Thursday, dyan po sa isang Figaro Coffee, dyan po sa lugar ng San Isidro. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, inuulit po natin, yung pa pong hindi pa natin nababanggit, regards ko po kayo. At syempre, ang ating mga kasamaan dyan po sa Public Information of the City of Paranaque, and of course, ang ating buting City Health
ating buting Public Information Office Officer in charge na ito pong si Sir Mel Alipun, and of course ang ating mga kasamahan diyan po sa nabanggit na departamento, lalong-lalo na po ang ating mga kasama na ito pong si Noel Noli Perer, at ganoon din po ang ating pang ibang mga kasamahan diyan po sa Public Information Office of the City of Parañaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po, siyempre, regards po natin itong si Jersey Gira, regards ko po kayo. At ganoon din po yung ating mga kaibigan, at ito pong Vice Mayor Juan Villafuerte of the City of Parañaque, regards ko po kayo. At ganoon din po ang ating boss sa ito pong People's Monitor, sa panguna po ng ating butihing publisher na ito pong si Ma'am Leonida Pasco Cardona, and of course si Sid Ed Cardona, regards ko po kayo dyan po sa lugar ng Valenzuela City. Ganon din po ang ating mentor na ito pong si Sister Presi Lazaro, regards ko po kayo, at ang ating mga kasamahan po dyan sa lalawigan ng Bulacan, dyan po sa Nueva Ecija, and of course dyan po sa lalawigan ng Pampanga, maging sa Pangasinan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kanina po tayo po ay talaga naman tayo po ay nag-ikot sa mga palengke, at patid po natin na ito pong sa presyuhan ng bigas, marami pa rin po ang hindi nakakasunod, at ganun din po nagkakaroon ng po tinatawag na suggested retail price o sa po ng karning baboy. Sana po yung pong ating mga kabarangay, yung pong ating mga barangay official ay tayo po ay nananawagan naman na tayo po ay kilos-kilos naman. Huwag na po natin hintayin pang bumaba ang Department of Trade and Industry or DTI. Ganon din po yung tinatawag na City Consumer Welfare Office naman, na kung saan sila po ay hindi naman po sapat para po bantayan every now and then yung pong ating mga talipapa, ang ating mga palengke. Sana yung pong mga barangay official, kilos-kilos na po tayo, ha? Huwag nyo na po munang isipin na kayo po ay mamumulitik at baka kayo ay mabawasan ng boto. Matagal pa naman po ang eleksyon ng mga barangay captain o punong barangay. Sana tulungan nyo na po ang DTI, maging ito pong ating Consumer Welfare Office, maging yung pong Department of Agriculture, and of course yung pong National Food Authority. Tulong-tulong na po tayo na masupil ang pagtaas ng presyuhan sa ating mga talipapa at palengke, dahil kung kayo po ay magpapabaya, yung pong mga inutil na negosyante o inutil mga magtitinda, mas gustuin pa po nila na mas marami ang kanilang kikitain kaysa sumunod sa sinasabi ng ating batas. Oo, di ba? Batid po natin, ha. Inuulit po natin yung pong mga inutil na ayaw sumunod sa SRP. Yan po sa usapin ng bigas, Ganon din po doon sa ating mga basic commodities. Sana kilos-kilos na po kayo, dahil ang taong bayan ay galit na po dahil tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, samantalang kayo po ay pitila patulog-tulog, pakupad-kupad lang na ayaw nyo na tingnan inyong palengke, At kung kayo po ay magagaling mag-vlog yan, sana i-vlog nyo na rin po kung magkano ang presyuhan ng bigas, magkano ang presyuhan ng karning baboy dyan po sa inyong palengke. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Kasi kapag kayo po ay toro dito, toro doon, kung anong departamento ang nakakasakop dyan, yung po ay isang uri ng kapalpakan at isang uri ng kainutilan yan bilang serbisyo publiko na pinagkatiwalaan ng taong bayan, na hindi nyo naman po pala kayang proteksyonan ang ating mga mamimili. Di ba? Yung po ay paalala lamang, dahil ayaw-ayaw na po natin po ulit-ulitin. Di ba? Sasabihin po nila na kami po ay walang jurisdiction, na baka lokohan po yan. May jurisdiction po kayo bilang person in authority dyan po sa inyong nasasakupan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan na malapit na po tayo magtapos, at kagabi nga po ay nagkaroon po ng sunog na talaga naman hindi lang po dito sa lungsod ng Parañaque, sa iba't ibang lugar ay nagkakaroon po ng sunog. Kaya po yung pong ating mga fire department naman ganun din po yung mga nagmi-maintain po ng mga kable ng ating mga kuryente naman, sana yung pong ating mga Maynilad at iba pang national agency na pwedeng tumulong para maiwasan po ang sunog sa ating komunidad. Sana magtulungan na po kayo, ha. Hindi po pwedeng katwira na wala pong solusyon. Batid po natin may solusyon, kaya lang hindi nyo lang po binibigyan ng pansin. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, dito na po magtatapos ang ating programang Manibela ng Mas on the Go, dito po sa Himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay Lunes,
March 10, 2025. Sana tuloy-tuloy po ang ating tuloy-tuloy na po ang ating sabi nga po nila, tuloy-tuloy lang po ang buhay, ano? Dahil kung talagang tayo po ay hindi kikilos, baka wala po tayong marating pagdating ng panahon. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warning to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Listen is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Programs, Manibela ng Mas on the Go, hosted by Gaspar Lama. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Toro. Hosted by Professor Jim Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Pericta, hosted by Freddy Lopez. Police Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino.
by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Esparañaki News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan sa Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalino Vinyares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Servisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Silva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments. Radio Worldwide. Ito po ang ating pong Paranaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Paranaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Paranaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Paranaque. Happy 5th anniversary!